Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa araw-araw na pagpapala. Napakabuti po ng Panginoon sa kanyang kabutihan ay hindi po siya nauubusan ng mga pagpapalang inilalaan po niya sa atin. Bawat araw, bawat umaga, masisilayan po natin ang katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin muna. Panginoon, marami pong salamat na ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, Panginoon, ay hindi nauubos. Panginoon, salamat po na ito ay amin pong masisilayan bawat araw. Panginoon, salamat po o Diyos na sa lahat ng mga pinagdadaanan namin, Panginoon, makakaasa po kami, Panginoon, na kami po ay magtatagumpay. Salamat po sa iyong presensya sa umagang ito. Ano man po ang aming mga gagawin, salamat po na kami iyong sinasamahan at pagtatagumpayin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, ang akin pong i-share sa inyo ay rising above the challenges of life. Alam niyo po, no, tayo po ay china-challenge in different ways at kung tutuusin, yung pong mga hamon, mga problema, mga pagsubok po ay bahagi na ito, no, ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero tulad po ng isang surfer, dapat po matutunan natin kung paano po tayong mag-surf, no, sa mga waves tossed to and fro. Mapag-aralan po natin kung paano ba natin ma-manage yung mga problema at paano ba natin ma-turn itong mga challenges na ito into something na makakabuti po sa ating lahat. Amen? So, sa buhay po natin, no, maganda na mapag-aralan po natin na makaangat po tayo, no, sa mga sitwasyon na dumarating po, no, sa ating mga buhay. Amen? So, yung pag-position po natin ng ating mga sarili sa bawat challenges ay malaki po ang magiging factor nito para tayo po ay magtagumpay. At ang choice po ay laging nasa atin whether tayo po ay mabubuhay above dun sa mga pagsubok or tayo po ba ay magpapa-under, no? At magagapi po ng mga pagsubok na dumarating po sa atin. So sabi po sa Psalm 66:12 sa NIV, sabi po dito, "You let people ride over our heads. We went through fire and water, but you brought us to a place of abundance." No, dito po sinasabi dito na tayo daw po ay dumadaan, no, sabi po dito sa apoy at sa tubig, no. Alam naman po natin yung apoy, no, mga testing po yan ng buhay, no, talagang nasa-subject po tayo sa iba't ibang mga pagsubok, no, at ang nais po ng Panginoon ay tayo po, no, ay gumawa, no, na tayo po ay maging mas mabuti, no, parang gold po, mentras nasa-subject sa apoy ay test po kung talagang genuine yung kanya pong ginto. Amen? So, ganun din po sa tubig, no? Minsan parang ang tubig na dinadaanan natin medyo malalim na, no? At tayo rin po ay natetest ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Pero sabi po dito, "But you brought us to a place of abundance." Ito po mga bagay na ito, mga hamon ng buhay, mga challenges po, no? Mga minsan unexpected po na nangyayari sa atin na minsan hindi natin gusto. Hindi po ang pakay nito para po tayo ay maging talunan, no? Kundi ihatid po tayo nito sa victory o sa pagtatagumpay. Maganda rin po yung sinasabi sa The Passion Translation, the same verse din po. Sabi dito, "You've allowed our enemies to prevail against us. We've passed through fire and flood, yet in the end, you always brings us out better than we were before, saturated with your goodness." Napakaganda po na sinasabi dito na yet in the end, no, you always bring us out better than we were before. No, maganda po pag mga minsan talagang yung mga challenges natin ang titindi, 'di ba? Pero after po na mapagtagumpayan natin 'yon, 'di ba, marirealize natin yung kagandahan na tayo po ay dumaan doon and yet, no, tayo po ay hindi nagapi or tayo po ay hindi naging talunan kundi tayo po ay nagtagumpay. Napakasarap po noon, 'di ba? Na minsan kahit na ang tindi ng mga pinagdaanan nating mga problema, mga sitwasyon sa buhay ay nalampasan po natin at napagtatagumpay. Of course, sa tulong po 'yan ng Panginoon. At in fact, yun po mga problema minsan, no, meron pong magandang
pakay din yan sa buhay natin. Depende nga po natin kung paano natin ito tatanggapin. Ito po yung mga ilang bagay lamang on how we can rise above yung mga challenges ng buhay po natin. Number one, dapat pa pag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay natin, number one, tingnan natin ang ibang mga posibilidad para masolusyonan ang ating mga problema. Kasi minsan parang, alam niyo po, na-overwhelm na tayo sa mga problema at hindi natin nakikita na yung palang problema na yon, no, behind it, meron pong ang solusyon, no, meron pong mga ilang oportunidad, no, or mga possibilities, no, dun po sa mga problema na encounter po natin. Probably, no, yung problem na yon can lead you to something better, no. Minsan parang akala mo may bagay na nawala sa'yo, di ba? Nung pala, yung nawala na yun sa'yo, hindi talaga yun yung pinakamabuti para sa'yo at nililid ka ng Panginoon, nire-redirect ka ng Panginoon sa mas magandang plano niya para sa buhay mo. So, ganun po, dapat makita natin, no, at marinig natin ang Diyos na, Lord, sa mga problema ko bang pinagdadaanan, kinakaharap na ito, ano ba yung plano mo dito at paano ko ba ito mapagtatagumpayan at paano ko masusolusyonan yung mga problema na dumarating sa akin. So, sometimes yung mga problems po, no, it will bring something good, no, sa atin pong mga buhay. Kahit po dun sa mga worst na situations na, no, kung talagang ima-manage po natin, mananalangin tayo sa Panginoon, isisik po natin ang Panginoon ng kanyang plano, may realize po natin na meron palang magandang dulot din kahit minsan yung mga problema na dumarating po sa atin. So, wag tayong nadi-disappoint kapag may mga problema po tayo na dumarating at dapat po ay mag-pray tayo, isik natin ang kalooban ng Panginoon, and I'm sure ang Panginoon po ay meron siyang magandang plano, higit pong maganda ang plano ng Panginoon. So, lagi po nating ipagkatiwala sa Panginoon ano man yung mga pinagdadaanan po natin. Number 2 ay dapat din po natin, no, na matutunan, no, na harapin, no, yung mga pagsubok. Pero dapat po ma-realize natin na kung may mga pagsubok tayong dumarating, hindi po nangangahulugan na haharapin po natin yan na nag-iisa lang tayo. Amen. Pwede po natin na i-share yan kung nabibigatan tayo sa mga problema na dumarating sa atin, di ba? At parang minsan gusto mo na mag-give up, no? Maganda pong pagkakataon din yan para tayo po ay mag-seek ng counsel o mag-seek po tayo ng panalangin o tulong sa ibang tao. Kasi totoo po yun, minsan may mga problema na tayo mismo, pag nandun tayo sa problema, parang hindi na natin alam kung ano po yung gagawin natin. Pero pagka narinig po natin, halimbawa, no, yung isang point of view ng isang kaibigan, no, or ng isang leader natin, pag inopen po natin yung mga problema, minsan na-enlighten tayo at nakikita natin na yung palang problema, mas maganda pala itong harapin at mas madali mapagtagumpayan kung meron akong kasama habang akin itong tinatahak. So, hindi po tayo nag-iisa, no? Pwede po tayong mag-call ng friend, mag-call po tayo sa church, no? Pwede po kayong mag-seek ng counsel, no, dito po sa ating church, no. Meron po tayong mga telepono dito at pwede po kayong makatawag, o kung kayo po'y connected naman sa atin pong church, meron po tayong mga care leaders na pwede po sa ating umantabay. So, wag po natin i-isolate yung sarili natin pag may mga problema tayo. All the more na dapat po tayong mag-connect, no, at ma-realize po natin yung kahalagahan, no, ng isang iglesia, kahalagahan na may kaibigan tayo, kahalagahan na meron po tayong leader na kumakalinga sa atin, kahalagahan din po ng pamilya na kung saan po tayo ay nakapabilang. Amen. Ikatlo, no, ibigay natin sa Diyos ang ating mga problema. Napakaganda po nito at malaking kagaanan po sa atin kung ganito yung ating gagawin, na ipagkatiwala po natin sa Panginoon yung mga problema o mga hamon na pinagdadaanan po natin at maasahan po natin ang presensya ng Panginoon ang magbibigay po sa atin ng kapayapaan pag po tayo ay dumadaan, no, sa mga problema. Alam niyo po, pag may isang bagay ibinigay mo halimbawa sa katabi mo, di po ba yung
hawak-hawak mo, hindi na yun mo hawak, no? Ibig sabihin, kung ano man yung bigat nun, hindi mo na yun hawak. Ibinigay mo na kasi ipinasa mo na. So, ganun din po sa Panginoon. Pag pinagpaubayan na natin sa Diyos, yung mga pagsubok na kinakaharap po natin, ibig sabihin gumagaan po yung pakiramdam natin at mas nakakaposisyon po tayo sa posisyon, no, sa pwesto na tayo po ay mas makakadiskarte, mas maiintindihan po natin ang mga pinagdadaanan po natin. Ikaapat po, no, dapat po yung mga pag-aalala natin, no, ay ipanalangin natin, idulog natin sa panalangin. Meron nga pong kasabihan, di ba? Pray your worries away. Kapag nananalangin daw tayo, yung mga pag-aalala natin ay nawawala. Amen. Alam niyo po yung ugat ng worry, no? Ito po ay nagmumula sa takot. Amen. So pag po tayo nananalangin, nawawala yung takot, nawawala yung pag-aalala, no? At mas nagkakaroon po tayo ng maayos na disposisyon sa buhay. Huwag po tayong maunahan ng takot. Dapat ang manghibabaw sa atin ay yung ating paniniwala at pananampalataya sa atin po, Panginoon. At sa pamamagitan nun, makakaangat po tayo sa mga challenges ng ating mga buhay. Ikalima, magpasalamat tayo sa Diyos. Alam niyo po, inaangat tayo nito, yung ating pong mga pagpapasalamat sa Panginoon, no, mula sa ating mga pagkakasadlak sa mga pagsubok sa posisyon ng pagtatagumpay. Pag nagpapasalamat na tayo, hindi po ba parang ito ay prophetic way natin na parang natanggap na natin? Hindi ba pag may nagbigay sa atin, parang nagpapasalamat tayo pag natanggap natin? So yung pasasalamat po natin sa Diyos ay tayo po ay pinupwesto na tayo po natanggap na natin kung ano man yung mga panalangin na hinihiling natin sa ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng mga bagay na ito, no, ay makakaangat po tayo. We will rise above sa mga challenges ng buhay natin. No, araw-araw po may mga challenges tayo, pero araw-araw sasamahan po tayo ng Panginoon at titiyakin niya na tayo po ay magtatagumpay. So tayo pong lahat ay manalangin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalakasan sa amin. Lord, salamat din na ang mga salita mo ay nag-i-inspire sa amin. Nagbibigay po ito ng lakas ng loob sa amin, na kung may mga problema man kami na pinagdadaanan, mga challenges man kami na pinagdadaanan. Salamat po na kung may mga salita mo kami, Panginoon, Lord, ay matapang po naming mapagtatagumpayan, Panginoon, lahat po ng ito. Lord, hindi po kami ma-under sa mga, Lord, ma-overwhelm, matatabunan ng mga problema, Panginoon. Bagkus, Lord, we will rise above, Panginoon, sa mga hamon na ito. Magiging mabuti ang dulot nito sa amin, Panginoon. Lord, hindi po ito para kami, Panginoon, ay, Lord, masadlak, ma-disappoint, Panginoon, magkaroon ng mga setbacks. Salamat po, O Diyos, Lord, na lahat po ng ito, Panginoon, kung maayos lang ang aming pananaw, Panginoon, at kung maiintindihan lamang namin, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, at magsisik lamang kami sa iyo ng mga kaparaanan para kami, Panginoon, ay magtagumpay. Salamat po ng lahat ng ito, Panginoon. Lord, ay inordain mo sa amin, Panginoon, para kami, Lord, ay maging mabuti, Panginoon, at Lord, makapunta kami, Panginoon, sa mga bagay na tunay na plano mo para po sa amin, Lord. Salamat po sa kalakasan na binibigay mo po sa amin. Bawat araw, Panginoon, makakatiyak po kami, Panginoon, Lord, that you with our side, Panginoon. Lahat po ng mga bagay na to, Panginoon, ay amin po mapagtatagumpayan. Salamat po. We thank you. We bless you. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you po.